Ang buhay sa Zimbabwe ay hindi ganong kadali. Mula nang ito ay maging independent na bansa, ay napuno na ito ng dahas mula sa iba't ibang paksyon dahil sa politika. At noong 2000 nga, ay nawalan ito ng pinakamahalagang bagay para mapatakbo ng maayos ang kanilang bansa. Iyon ay ang halaga ng kanilang pera. Para makapag-withdraw ay kailangan mong gumising ng alas 2 ng madaling araw para pumunta sa pinakamalapit na ATM machines at mag-antay sa napakahabang pila. Kung ikaw ay siswertehin, ay pwede kang makapag-withdraw ng $1 hanggang $2 o may katumbas na 50 o 100 piso. Iyon lang kasi ang pinakamalaking halaga na pinahihintulutan ng kanilang pamahalaan na pwede mong i-withdraw. Kung mamalasin ka naman, ay kahit pumila ka pa ng isang buong araw sa ATM, ay wala nang perang natitira para iyong ma-withdraw. Pero bakit iyon nagkaganon? Tara at ating tunghayan. Taong 2007, ang Zimbabwe ay nakaranas ng pangalawang pinakamataas na inflation sa kasaysayan. Hindi malinaw kung gaano talaga ito kalala dahil hindi na pinatuloy ng kanilang pamahalaan ang pagbibilang nang umabot ito sa mahigit 100,000% na inflation. Gaano ba kalala ang 100,000% na inflation? Well, ang isang kapiranggot na tinapay ay nagkakahalaga lang naman ng 30 billion Zimbabwean dollars. Ang mga manggagawa ay doon nang nag-umpisang huminto sa pagtatrabaho dahil ang kanilang isang buwan na sahod ay hindi na kayang bayaran ang kanilang isang araw na pamasahe. Lahat ng vending machines ay tinanggal na rin dahil mabilis itong mapuno ng bilyong-bilyong mga barya para sa isang lata ng soft drinks. Para makahabol ang kanilang central bank ay nagprint sila ng mas malalaking halaga ng pera. Merong $1 million bill, 100 billion at ang pinakamalaki na 100 trillion Zimbabwean dollars na meron lamang katumbas na 40 US dollar cent o 20 pesos sa pera natin. Paano nga bang bumagsak sila ng ganoon samantalang mayaman ang kanilang bansa sa mga natural na kayamanan? Ang Zimbabwe ay kilala sa pinakamalaking waterfalls sa mundo na Victoria Falls. 2 beses itong malaki kesa sa Niagara Falls at sinasabi namang maririnig mo ang pagbagsak ng tubig sa layong 40 kilometers. Meron din sila doong 11th century Palace City na isang stone ruins. Maliban pa doon ay meron din silang mga lion, elepante, buffalo, rhino at tigre at kung ano-ano pang mga hayop na madalas nagiging dahilan para pasyalan sila ng mga turista. Ang pinakamahalagang kayamanan na meron din sa bansa nila ay ang mayaman na kalupaan na puno ng ginto, platinum, uling at diamante. Subalit dahil sa mga kayamanan na ito ay siya ding naging dahilan para pasukin ng mga malalaking kumpanya ng minahan mula sa Britain ang kanilang lupain noong 19th century. Hindi naglaon ay may 2 faksyon ng lumabas. Ito ang Zimbabwe African People Union na suportado ng Soviet Union at ang Zimbabwe National Union na suportado ni Mao ng China. Noong 1980 ay naging independent ang Zimbabwe at ang National Party ang nanalo sa kauna-unahang eleksyon. Pagkatapos noon, ang kanilang leader na si Robert Mugabe ay nagsimulang mauhaw sa kapangyarihan. Suportado ng North Korea ay sinanay ang kanilang mga militar sa pamumuno ni Kim Il-sung at nagsimula na rin silang pumatay ng mga kalaban sa politika at oposisyon. Tinanggal din niya ang parliament at nagdeklara ng martial law at naglagay ng mga limitasyon. Si Mugabe ay nanatiling diktador sa loob ng 33 taon. Siya ay naiugnay sa kabilat ka ng korupsyon. Kaya noong 2000 nga ay napag-alaman na sa pilitang kinukuha ng kanyang pamahalaan ang lupain ng mga magsasaka. Ang resulta ay kahindik-hindik dahil malaki ang nawala sa kanilang agricultural output. Kaya mula 2000 hanggang 2009, ang kanilang kabuoang ani ay kalahati lamang ng kanilang kabuoang pangangailangan na siyang naging dahilan para masira ang kanilang ekonomiya at magkulang ang supply ng kanilang pagkain.
Dahil sa kakulangan ng pagkain ay bigla ang nagsitaasan naman ang bilihin dahil sa demand. Sa sobrang bilis ng pagtaas nito ay halos araw-araw ay nagdodoble ang presyo ng mga bilihin hanggang sa tuluyan na ngang mag-collapse ang kanilang ekonomiya. Kalahati ng halos mga tindahan ay nagsarado at ang mga natitirang bukas ay napilitang mahalan ang kanilang mga bilihin ng ilang tiklop araw-araw. Dahil sa inflation na ito ay dalawang bagay ang kailangan gawin ng pamahalaan. Una ay kailangan nilang ipahinto ang pag-imprenta ng mga pera. Ayon sa basic economics, kapag dinamihan ng pera na nagse-circulate ay mas bumababa ang value nito. Pangalawa, at ang pinakamahalaga, ay kailangang patanggapin nila sa kanilang mamamayan na ang kanilang pera ay may halaga. Subalit wala sa mga ito ang ginawa ni Mugabe. Dahil para suportahan ang Second Congo War ay patuloy na nag-imprenta ng pera ang kanilang Reserve Bank. Ang malala pa ay palaki ng palaki ang mga denomination ng perang ipiniprenta. Ngunit hindi talaga ito makahabol. Ang bangko ay gumagastos ng $500,000 kada linggo para lamang umorder ng bagong pera. Kung saan naman kapag dumating na ito mula Germany ay wala na itong halaga. 2 beses nila itong dinemonate. Tinanggal ang 2 zero sa lahat ng pera nila noong 2008 at 12 zero noong 2009. Ngunit hindi ito umubra dahil ang mga tao ay hindi naniniwala na merong halaga ang kanilang pera, kaya hindi nga ito nagkahalaga. Sa madaling salita, ang mga presyo ay patuloy na nagtaasan ng sobra dahil sila mismong mga tao ay ine-expect na itong magtaasan hanggang sa wala ng pera ang natira. Para masolusyonan ito ay kailangan ng kanilang gobyerno ng reforma. At ang pag-asang iyon ay dumating noong 2017 kung saan si Mugabe ay na-depose pagkaraan ng 4 na dekadang pagwawasak sa kanilang ekonomiya. Sa ngayon ay unti-unting bumabalik ang kumpiyansa ng Zimbabwe. Kahit na unti-unti namang bumabalik ang inflation sa kanilang dolyar, ay sinisiguro ng kanilang pamahalaan na hindi na mangyayari ang nangyari na noon sa kanila na halos umabot sa $100 trillion ang halaga ng 1 kilong asukal. Dito natin makikita na hindi lang mayayaman na tao o kumpanya ang may malaking naitutulong para sa ekonomiya ng bansa. Dito ay makikita natin na mas malaki ang kontribusyon ng mga maliliit na magsasaka para sa ekonomiya ng bansa. Dito rin natin makikita na ang pinunong uhaw sa kapangyarihan at mga alitan sa pamahalaan ay nagdudulot ng malaking epekto para pabagsakin hindi lang ang iisang tao kundi ang buong bansa, at ang apektado ay ang buong mamamayan. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!